Ay grabe, tignan mo yung pagkabaluktot ng rod. Malaking isda yan. Hindi lang malaking isda. Isang dabuhalang kingfish yan. Kung kingfish yan, pang-FB post yan. Pwede kong ipag-ibag ng ilang buwan. Tignan mo, akit na yung kingfish. Okay yan. Fish King. Akin yung Fish King. Activating fishing system. 1%, 5%, 100%. Congrats sa'yo, host. Nakakuha ka ng fishing system. Ano raw? Congrats ulit. May 100 starting points ka na. Pwede mo nang gamitin ng points para bumili sa point shop. Makakakuha ka ng points kapag nag-fishing ka. Anak ko, yung inutil na yon, baka napahamak na. Hindi naman siguro, ma. Narinig ko marunong dalumagi yun eh. Kaya niya yan. Sino ba kayo, ha? Inumas ka kayo. Asawa siya ng anak ko. Pamilya namin to, hindi sa inyo. Wala kayong pakialam. Ano? Alis na. Tama yan. Pamilya nila yan. Tayo na alis na. Tinitingin-tingin mo. Layas! Sino tumulak sa akin? Yoy! Ma! Huwag mo akong tawagin mama. Yuben! Pirmahan mo na itong divorce papers. Hiwalay mo ni kapatid ko. Anong problema ninyo? Problema? Inutil ka kasi. Ano pa bang hindi mo naiintindihan? Ilang taon ka nang inaalagaan ng kapatid ko. Hanggang ngayon wala ka pa rin naipundar. Buong araw mo pangingista lang ang alam mo. Ma, kumakahid ako buong araw. Labas-pasok ako ng bahay. Pag weekend lang ako nagpapahinga, konting hobby lang naman to eh. Ay nako, inutil ka talaga. Ilang taon ka man nagtatrabaho, ni bahay kotse wala ka. Imbis na kumayod, nangingista ka pa rin. Bakit hindi ka nalang mag-delivery boy? Ma naman, alam mo naman kung gaano kamahal ang bahay ngayon. Sobra naman ang pagod ko eh. Tsaka ma, tao ako hindi makina. Kung hindi nyo ako inabahala kanina, edi sana. Edi sana ano ha? Wala kang kwenta. Kasalanan pa namin. Makinig ka, yung nanay ko, nakahanap na ng bagong asawa para sa ate ko. Oo, mas matanda sa'yo. Pero milyonaryo yun. May bahay, may kotse. Hindi tulad mong inutil. 100 times better kausap. Walang hiwalayan. Ha? Ano karapatan mo? Yue! Mga tol, tara, trabaho na tayo. Yubin, itong kontrata na to, pipirmahan mo, ayaw mo o hindi. Kung hindi, papatulan ka namin. Babasagin namin ang mga buto mo. Sinasabi ko sa inyo, kahit kailan, hindi ko hihiwalay si Megro. Kahit anong mangyari! Wala kang kwenta, hindi ka talaga nag-iisip. Masakit siya! Anong ginagawa niyo? Huwag niyo akong galawin! Huwag niyo akong galawin! Anong gagawin ko? Ang dami nila. Ayoko namang matalo. Teka lang, yung system kanina. Gumastos ako ng 1 point at na-redeem ko ng isang stun gun. Totoo pala to? May 99 points ka pang natira. Saan mo nakuha yung stun gun? Eh pag umalis ako, dala ko yung pagdepensa! Ikaw, anong balak mo? Balak ko? Sa tagal ng panahon, tinuring ko kayong pamilya ni Mengro. Pinalampas ko lahat, kaya dapat hindi niyo ko inaapi! Ako ang biyanan mo, hindi mo ako pwedeng saktan! Kahit sino ka ba? Kung sisirain niyo yung pamilya ko, hindi ko kayo papayagan! Tandaan niyo yan! Hello? Mahal, umuwi ka na maaga ha. May sorpresa ako para sa'yo. Okay, Mengro, sige. At para sa inyong lahat, ang pamilya ko hindi niyo kaya sirain. Hindi noon, hindi ngayon, hindi kailanman! Mahal, nasan si Coco? Tulog na si Coco. Tadadadan! Mahal, alam mo ba? 7th wedding anniversary natin ngayon. Sa lahat ng taon na yun, nakikita ko lahat ng sakripisyo mo. Ano man ang mangyari sa future, sasamahan kita. Lalaban tayong magkasama. Mahal, salamat ha. Naku, plano ko sanang bilhan si Mengro ng regalo. Kaso na-distract ako dahil sa gulo kanina. Yung cellphone pa rin Mengro, matagal nang basag ang screen. Pero ayaw niyang bumili ng bago. Teka, system.
Yung latest model, Huawei Mate 70. 2 points lang. Mahal, bakit ang tahimik mo? Stress ka ba sa trabaho lately? Mahal. Ito na nga pala yung regalo ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? Mahal, malapit na mag-elementary si Coco. Kailangan natin mag-ipon para sa tuition niya. Alam ko naman ang effort mo. Pero itong cellphone na to, sanay na ako dito. Kahit basag yung screen, ayos pa naman lahat. Ibalik na lang natin to. Mahal naman eh. Ilang taon na rin, sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Pero simula ngayon, pangako ko, magiging masaya na tayo. Itong cellphone na to, simulan na ng bagong buhay natin. Hindi ka pwedeng tumanggi ha. Salamat, mahal ko. Ay nga pala, may regalo rin ako. Mahal, para sa'yo. Nava na to. Mahal, ilang taon na rin akong food vlogger. Medyo nakatipid na rin ako sa card na to. May halos 100k enough na yan para sa down payments ng condo. Para hindi na tayo mangupahan. Para pag nag-aaral na si Coco, hindi na siya mahirapan. Mahal, sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang problemahin ang bahay. Ako nang bahala doon. Mahal, kahit hindi mo sabihin. Alam ko naman, si Mama at Yue, ang daming naging problema sa'yo dahil sa bahay. Pag nagkabahay na tayo, hindi ka na nila mad-down. Mahal, trust me. Konting tiis na lang. Magkakaroon din tayo ng malaking bahay. O bakit? Hindi mo ba ako pagkakatiwalaan? Pinagkakatiwalaan. Ikaw na nga ang gumagawa ng lahat para sa pamilya. Gusto ko lang naman na tumulong. Mahal, buti mo talaga. Pag nakakuha na ako ng 3,000 points, makukuha ko na yung mansion over 300 million. Pag nangyari yun, surprise para kay Mengru. Kuya Liu, kita tayo bukas ha? Sige, kita-kits. Mahal, pasensya ka na ha. Medyo late ako makakauwi. Hintayin ka lang namin ni Coco sa bahay. Boss, tahuadyang po tayo. Ang bilis ah. Ang dami ko na agad points. Kung ganito lagi, mabilis ko makukuha yung mansion. Oh, mag-alas 10 na. Uwi na ako. Pusin mo na yung assignment mo. Sigurado ako si Papa na yun, Mama. Sige. Pa! Lola? Tumabi ka ngang bata ka? Ma! Anong ginagawa mo dito? Mengru, pinili ko na maigi. Ang blind date na to para sa'yo. Si Zhao Xiao. Boss Xiao. Oo, siya nga. Manager siya ng Shanxi International Realty. Malaki ang sweldo, milyon kada taon. May Range Rover siya. Tapos nakatira pa sa malaking mansyon. Certified na. Single at available. Ma, kasal na ako. Ano bang gusto mo mangyari? Walang kotse, walang bahay. Ang tawag dyan, kasal? Si Mr. Zhao nga. Ideal na lalaki. Pinatulan ka pa niya, hindi niya alintana na may asawa at anak ka na. Handa pa rin siyang pakasalan ka, kaya ikaw. Bilisan mo na, makipag-divorce ka na dyan. Ma, kahit walang pera si Luben, pero mabait siya sa amin ni Coco. Buong buhay ko siya ang pinili ko, hindi ko siya iiwan. Mabait nga pero may pera ba? Mabibili ba ng kabaitan ng ginto? Makakabili ba ng sports car at mansyon, ha? Hindi ko kailangan yan. Ang gusto ko lang, simple at masayang buhay. Siya si Mengru, tama ba? Maganda pa naman. Kung sasama ka sa akin, ayos na. Mas better kaysa sa inutil mong asawa. Mas superior ako. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin mamaya. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ko kagaling. Mengru, pumayag ka na kay Boss Xiao. Oo na, pumayag ka na kay Boss Xiao. Oo nga. Huwag mong hawakan si Mami. Itong batang to, sumasuway pa. Kailangan turuan ng leksyon. Bitawan mo anak ko. Bibitawin ko siya? Sige, kung papayag ka sa akin. Mami, ang sakit! Mami! Mengru, iwan mo na lang kasi yung inutil mong asawa na yan at yung anak niya. Tapos level up ka na. Ma, gusto mo ba? Ipakasal ako sa limaw na to. Anak,
mayaman na pakapangyarihan niyan, anong masama doon? Maswerte ka na nga sa kanya bilang babae. Dapat marunong kang mantiis at tumunawa. Pagbigyan mo na lang. Bitawan man ako. Pwede naman, basta pumayag ka lang sa akin. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka pa rin papayag, walang makakapigil sa akin. 1, 2, 3. Sinasaktan mo ang asawa ko? Mamamatay ka sa akin! Coco, okay ka lang ba? Sumugod ka pa sa bahay ko! Pahihirapan mo anak ko! Papating kita! Tama na! Layuan mo siya! Mengru! Taway mo ang asawa mo! Tama na! Baka may masaktan mauwi sa patayan! Honey! Huwag na please! Walang kwenta tong taong to! Huwag mo na siya saktan! Kayong dalawa! Lumayas kayo! Umalis kayo! Bastos kaya! Tapos na kayo! Ano pang iniintay nyo? O gusto nyo magapunan? Ikaw, wala kang silbi! Ano pang ipinagmamalaki mo? Ginalit mo si Boss Xiao! Siguradong yari ka na! Coco, baby, okay ka lang ba? Daddy, okay lang ako. Yung masamang tao, sinaktan si Mami, sobrang sama niya. Sinaktan ang asawa at anak ko. Hindi pa tapos to. Honey, yung Zhao na yun, makapangyarihan. Delikado siya, huwag ka namang gulo. Huwag ka mag-alala. Alam kong ginagawa ko. May sistema na ako ngayon. Babangon ako. At kapag nangyari yun, yung Zhao na yun, magbabayad siya ng mahal. Pangako yan. Masamang tao. Sinaktan pa ako nun. Boss Xiao! Saan nagtatrabaho yung lalaki? Narinig ko. Parang sa Honga Trading. Honda? Perfect! Yung pinsan ko, manager doon. Hello, ate. Patanong sana ako tungkol sa isang tao eh. Oo, Liu Bin. Oo, siya. Tanggalin mo siya. Thanks, ate. Nilibre kita next time, ha? Kumusta? Simula ngayon, sa Jiangcheng, wala na siyang lugar. Wala nang trabaho. Wala siyang kwenta. Mas mababa pa sa aso. Pag nakita niya ng anak ko, tiyak iiwan din yan. At sasama kay Boss Xiao. Liu Bin, pinatulad mo ako ha. Tignan natin. Ipapahiya ko ang babae mo. Hello? Liu Bin, di ba? Oo, ako nga. Simula ngayon, terminated ka na. Ang sahod mo, naayos na ng HR. You're now fired. Bakit naman? Bakit ganon? Hindi mo ba alam? May mga tao na hindi mo pwedeng saktan. Kailanman, hindi ako ang kalaban mo rito. Pasensya na, pero... Fine. Ayoko na rin dito. Tama na. May sistema na ako. Kahit mag-fishing na lang ako, pwede ko nang palitan ng kahit ano. Mas the best kaysa magtrabaho pa. Tara, fishing time na. Kahit sa kalating araw lang, ganito na karaming points ko. Isang isda na lang. Makakabuo na ako ng 3,000 points. Makakakuha na ako ng Villa. Punong-puno na. Buong araw siyang nag-isda pero lahat ng nahuli niya, pinalaya niya rin. Sino kaya tong lalaking to ha? Oo nga, dito sa amin, sikat siya bilang fishing master. Ang tawag nga sa kanya, Liu Longrod. Yung pangingisda, habi niya lang yun. Usually pag nakahuli siya, pinalalaya niya rin agad. Ano? Ang ganda ng fishing rod niya. Oo nga. Hoy! Bantayin niyo yung tao. Huwag kayang makatakas. Tama ka hinala mo. Si Liu Bin, nandoon sa ilog nangingisda. Walang kwenta talaga. Walang pag-asa yung tao na yan. Lumabas na ang anak ko. Maganda. Ituloy na yung plano. Dalhin mo si Jiang Wenru.
papunta sa Peach Blossom River. Ngayong araw, papatunayan natin kay Liu Bin na wala siyang kwenta habang pinapahiya ko ang asawa niya at wala siyang magawa. Mengru Bakit ka nandito? Makinig ka. Si Liu Bin, matagal na natanggal sa trabaho. Buong araw lang siyang tambay sa Peach Blossom River. Walang ginagawa. Mangingisda ang inaatupag. Hindi ako naniniwala. Shuwei, dumaan kanina sa Peach Blossom River. Nakita niya si Liu Bin, nangingisda roon. Weekdays ngayon, ha? Makinig ka sa nanay mo. Layaan mo na siya. Manang, papunta po sa river. Kumpleto na lahat. Hoy! Clear the sea. Ayos tayo. Anong ginagawa mo dito? Ginagawa ko? Malalaman mo rin. Zhao Tengfei, narinig ko, sales manager ka rin ng Shengxi International. So alam mo, ang Shengxi Garden? Shangxi Garden. Siyempre naman. Doon sa amin yon. Top tier property namin yan. Pang-elite lang yan. Mga bigati lang ang nakakabili. Hindi mo kaya yon. Sinasabi ko sa'yo, simula ngayon, akin na yung Garden of Shengxi na yon. Ako na ang may-ari. Loko ka ba? Pumilit ang utak mo ha. Shangxi Garden owner. Eh kahit si Boss Wang, sobrang galang pa sa may-ari nun. Sino ka ba ha? Sige, hintayin natin kung totoo nga. Host consumed 3,000 points. Successfully renamed One Shangxi Garden Villa. Ano? May pabili ng Shengxi Garden? Bubayad pa? Bilis, bilis, kontakin ang VIP client. Sige, ibigay mo sa akin ang number. Ako na ang kakausap. Hello? Hello po, kayo po ba si Mr. Liu Bin? Oo, ako nga. Ako po ang GM ng Shengxi International. Wang Difa. Pwede niyo ako tawagin Xiao Huan. Parang familiar ang boses mo ah. Guni-guni ko lang ba to? Mr. Liu, kayo po ang bubili ng Shangxi Garden. Buong bayad ba? Pwede po ba namin kayo makausap? I-check po muna sa iyo ang papeles. Pagka-double check mo rin. Available na lahat. Nasa west side ng Blossom Island. Pumunta ka na rito. Sige, sige. Paparating na ako. Within 5 minutes, dapat nasa Peach Blossom na tayo. Yes, sir. Naniniwala ka na ngayon? Sa tingin mo, bobo ko ha? Kung nabili mo na nga ang Shangxi Garden, edi ikaw ng pinakamayaman sa mundo. Zhao Tengfei, makinig ka. VIP guest ako ng Shangxi. Pag ginalaw mo ako, baka ikaw mapahamak. Hindi mo kakayanin. Mukha kang baboy. Anong pinagyayabang mo dyan? VIP ka raw? Kung VIP ka nga, tatalon ako ngayon dito. Ano ba ginagawa niya? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitaw! Ano ka ngayon ha? Malalaman mo rin. Tumigil kayo! At nandyan ang bida. Zhang Tengfei, pitawan mo ang asawa ko. Pakawalan siya? Pwede naman. Pero, galit ako ngayon eh. Kung gusto mong buhayin ko siya, kailangan mo akong pagbigyan. Walang niya ka! Tahimik! Taw-taw din mo ko ha. Gusto mong mamatay? Ubalin ang damit niya! Makisama ka. Kung hindi, ibabato ko ang asawa mo sa ilog. Walang niya ka! Takpan ang bibig niya! Bilisan niyo! Bibigyan kita lang 3 bilang. Pag hindi ka nagubad, puputok ang ulo ng asawa mo. 1, 2, yun! Teka! Sige, huhubarin ko. Liu Bin, dilatan mo ang mga mata mo. Panoorin mo mabuti. Kung paano ko paluluhain ang asawang mo. Ha? Hubad! Tigil! Tigil! Tayaan niyo siya! Mahalayos ka lang. Okay lang ako. Ha! Payo ko lang, huwag na kayo mangyalam. Kung ayaw mong mamatay, umalis na kayo! Umalis daw kami? O bakit naman? Si Mr. Zhao yan, bigat sa Shangxi International. Makisama kayo, umalis na kayo. Pagdapikot si Mr. Zhao, baka hindi ginaabuti ng bukas. Mga walang kwentang tao. Lakas ng loob niyo takutin si Boss Wang. Dito sa Jiangsheng, malakas ang koneksyon ko. Kapag tinira mo ako, hindi ka mabubuhay ng matiwasay. Mga tropa, turuan nyo ng leksyon to. Ipakita nyo sa kanila kung bakit namumula ang bulaklak para matuto. Anong nangyari? Mga inugdal kayo! Huli siya. Bitawan niyo ako! Taga Shangxi International ako. Pag kinalaban niyo ako, hindi kayo makakaligtas! Magka Shangxi International ka? Tama ka.
Ako ang sales manager ng Shengshi. Zhao Tengfei ang pangalan ko. Dito sa buong Jiangxing, walang nambabasto sa akin. Ikaw pa? Sino ka ba ha? Sabi mo, ikaw ang sales manager ng Shengshi International? Oo, takot ka na no? Ipacheck nga yan. Kung totoong empleyado natin yan, tanggalin siya. Yes, sir. Hello, HR department? Paki-check nga kung may Zhao Tengfei tayo. Sir Wang, confirm empleyado natin siya pero pina-terminate na lifetime ban. Hindi na makakabalik. Ako ang haligi ng Shengshi International. Sino ba kayo ha? Kayo pa nagtagal sa akin? Walang iya kayo! Bitawan niyo! Tatawag ako sa opisina. Hello? Mr. Zhao Tengfei, ikanilulungkot namin ipaalam na ang Shengshi International ay formal na nagpasya na tapusin ang kontrat. Pumunta ka sa HR para tapusin ang final clearance mo. Ako? Ako yung natanggal? Hindi pwede. Sino ka ba talaga? Ito, ang aming general manager, si President Wang. Ikaw isang hamak na manager lang. Nagyayabang ka sa harap niya. Wala kang modo. Ano? Ikaw? Ikaw si President Wang? Ako nga. Tabi ka dyan. May VIP pa siyang asikasuhin. VIP? Kayo po ba si Mr. Liu Bin? Ako po. Mr. Liu, ako po ang nakausap ninyo, si President Wang. Mr. Wang. Kung okay po sa inyo, ganito po ang gawin natin. Samahan niyo po ako sa Shihao Hotel para pirmahan ang kontrata. Oo naman. Sige, tara na. Mahal, ito. Han, mamaya kukwento ko lahat sa'yo. President Wang, huwag kayong paluloko sa taong yan. Yang si Liu Bin, kargador lang yan. Isang hamak na trabahador. Isang tawag ko lang. Tanggal agad yan sa trabaho. Kaya naman pakiusap, huwag mo siyang paniwalaan kaagad. Ikaw ang masama. Ikaw ang nagpahirap sa amin. Ngayon, heto lang ang karma mo. Walang yaka! Hindi kita papalampasin. Nagpunta ka pa dito mismo ha? President Wang, nagkakamali kayo. Yung ampas lupa na yan, imposible maging VIP yan. Si Mr. Liu, ang bagong may-ari ng Shengshi Junting. At ikaw, binabastos mo siya! Ano? Siya talaga ang bumili ng Shengshi Junting? Mr. Liu, anong gusto niyong gawin dito sa taong ito? Kayo na bahala. Ibabot sa lahat, si Zhao Tengfei ay blacklisted na sa kumpanya. Kung may kumpanyang tumanggap sa kanya, kalaban nila ang buong Shengshi! Kuya, hayaan mo na ako please. Isipin mo na ako. Umalis ka nga dyan. Kanina, sa harap ko, ang tapang mo sa asawa ko. Ano ka ngayon? Duwag na bully. Di ba sinabi mo kanina? Nakapag-guess ako ng Shengshi, tatanong ka sa ilog? Hindi, biro lang yun. Nagbibiro lang ako, promise. Seryoso ako eh. Pwede ba natin siya itapa sa tubig para matuto? Sige. Wag! Bossing! Ayoko ba? Gusto ko... Ay! Tulong! Tulungan niyo ako! Love, alis na tayo. Saan naman tayo pupuntahan? May papakita ako sa'yo bago natin bahay. Tara. Kayo na pumaun. Zhao Xiao, bakit basang-basa ka? Ano nangyari sa'yo? Ikaw pala. Zhao Xiao, mukhang ayos na ang pinagagawa mo ah. Boss Xiao, hindi ba? Hindi ba 8-1 ka? Walang iya ka! Mukha ba akong ituan? Ha? Ha? Kasalanan mo lahat to! Kung hindi lang dahil sa'yo! Sa panunusol mo, hindi dyan ako napahawak! Nasira buhay ko! Ngayon pagbabayaran mo to! Tunang! Ginong Liu Bin, simula ngayon, ikaw na po ang bago may-ari ng Shengshi Mansion. Congratulations. Maraming salamat. Salamat din. Papa! Baby! Han, sinundo ko si Coco. Tara na. Han, di ba ito yung pinakamahal na village sa city? Akala ko ba naghahanap lang tayo ng bahay? Bakit dito? Oo nga, Papa. Hintayin nyo lang, malalaman nyo rin. Tara na. Tigil.
Dito ay Shangxi Mansion Village. Bawal pumasok ang outsiders. Han, tara na. Don't worry. Kayo po ba ang bagong may-ari ng Shangxi Mansion? Oo naman. Pasensya na po. Hindi ko po kasi kayo nakilala. Patawarin niyo po ako. Hindi ko kayo nakilala. Okay lang, ganyan talaga. Trabaho mo naman yan. Walang problema. Tuloy na tayo. Mr. Liu. Wow, laki dito. Parang nasa fairy tale tayo. Parang palasyo tulad ng mga kwento. Pwede na ako maglaro ng tago-tagoan dito. At dami pa lang pwedeng gawin dito. Papa, tingnan mo. Ang ganda ng ilaw, oh. Baka mahulog kaya yun? Hindi yan mahuhulog. Mengro, kumusta? Nagustuhan mo ba? Han, ito ba yung bago nating bahay? Oo. Papa, totoo ba ito? Diyan tayo titira? Parang kastilyo ng prinsesa. Pero, hindi naman ako prinsesa. Silly girl talaga to. Siyempre, ikaw ang munting prinsesa ni Mama at Papa. At ito, ang magiging malaking kastilyo natin. Ating palasyo. Ang bait mo, Papa. Sweet mo naman. Mama rin. Ang bait talaga ng anak natin. Han, saan ka kumuha ng pera pambili ng ganito kalaking bahay? Baka naman napasama ka sa kung ano, ah. Han, ako kasi may tinayo akong maliit na kumpanya kasama mga kaibigan ko. Hindi ko sinabi sa'yo eh. Ngayon nakapag-IPO na kami, itong bahay. Dahil to sa shares. Ah, ganun pala. Han, huwag kang mag-alala. Lahat ng kinita ko galing sa malinis sa paraan. Pangako ko yan, ikaw at si Coco. Magiging masaya. Naniniwala ako. Wala sa system ko. Hindi ko pa pwedeng ikwento kay Mengro ngayon. Mukhang kailangan. Bumili pa ako ng isang kumpanya. Ha? 50 points na lang? Kailangan ko namang huli ulit ng isda para makaipon ng points. Balance. Honda Trading? Hindi ba dati kong kumpanya yan? Perfect, yan ang bibihin ko. Hindi dapat masyadong pinapagod. Nakakaawa naman sila. Tawag kay Chairman Chu? Hello, Chairman Chu? Manager Su, kakalabas ng balita. Honda Trading, binili ng bigating investor. Siya na po ngayon ang top shareholder. At ang balita pa, nakatira siya sa Shangxi Mansion. Nasa meeting ako, hindi makaalis. Ikaw nang pumunta doon. Imbitahan mo siya. Gusto ko siyang i-welcome. Huwag na huwag kang papalpak. Kung hindi, mananagot ka sa akin. Opo, Chairman. Don't worry po. Ako na bahala. Walang problema. Anong meron? Yowie, sumama ka sa ate. Papakilala ako sa'yo. Sigurado isa siyang bigating tao. Talaga ba? Ayos yan. Halika na. Ate, sige magsuot ka na. Tara na. Yubin? Anong ginagawa mo dito ha? Jiang Yue. Yubin? Parang pamilyar yung pangalan. Manager Su, grabe naman kayo, bilis nyo makalimot. Kakapatalsik nyo lang sa akin ng isang araw. Ngayon hindi nyo na ako nakilala. Ikaw pala. Yung pinalayas ko. Si Yubin, yung walang kwentang lalaki. Yung walang silbi. Yung tambay ka na lang, di ba? Sabi ko na nga ba, hopeless ka talaga eh. Buti na lang iniwan ka ng ate ko. Bulag na ata siya para biliin ka. Oy! Kung ayaw mong masaktan, lumayo ka. Pagbibigyan pa kita ha. Alam mo ba kung saan ka ngayon? Lugar to ng mga bigatin, hindi basta-basta. Bahay ko to eh. Bakit? Bawal ako dito?
Liu Bin, anong kalokohan yan? Alam mo ba kung nasan ka? Nasa Shengyi Royal Villas ka. Dito lang pwede tumira mga milyonaryo, mga may kaya lang. Ikaw, sino ka ba? Isa ka lang alikabok dito. Tuta! Kayong dalawa. Perfect match. Pagungat pa lang ang tuyot. Tamang-tama kayo. Tumayas kayo. Sinong nilalait mo? Gusto mo sabunutan kita? Teka, pupunta siya sa Shengyi Royal. Ako patay. Baka ma-offend ang Big Boss. Tayo pa ang mapahamak. Dalian natin. Bilisan! Punta natin siya. Hoy! Sinabi ko nang lumayo kay. Bumalik ka sa pinagbulan mo. Walang kwenta ka talaga. Ginugulo mo kami ah. Alam mo bang may kabiting akong VIP dito? Gusto mo akong sirain? Maninira ka pa? Liu Bin, lumayas ka! Umalis ka na. Habang maaga pa. Kung ayaw mong malisgrasya, makalalong mainis si Waje. Pag nagalit yon, hindi ka naabutan ng sikat ng araw. Bitawan mo ako! Ayop ka! Bitawan mo ako eh! Hoy, anong kaguluhan to? Hoy, anong kaguluhan to? Mga guard ba kayo? Ayaw makinig ng lalaking to. Pinilit pumasok dito sa Shengyi Royal. Palisin nyo na siya! Guardia ka lang ha! Sinaktan mo ako! Oo, sasaktan talaga kita. Kapal na mukha mo eh. Bastos ka kay Mr. Liu. Layas! Waji! Sinaktan ako ng guardia! 9537. Alam mo ba kung sino ako? Ganyan ka magsalita? Ang tawag ko lang, tanggal ka agad. Layas ka na sa trabaho mo! Sino ka ba ha? Si Mr. Liu ang kausap mo. Matapang ka ba? Akala mo kung sino kang basura ka? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Makinig ka sa akin. Siya si Huaji, manager ng HR ng Hongda Trading. Kaya siya nandito dahil inutos ang chairman na kausapin dito ang VIP. Hindi siya basta-basta. Kayo ordinaryo lang kayo. Hindi ako katulad ninyo. Mga basura kayo. Alam niyo ba kung sino ang tunay na may-ari ng Shangxi Palace? Si Mr. Liu. Ano? Ang galing ng imbento mo ah. Siya? Kung siya ang boss ng Shangxi Palace, di ako na ang pinakamayaman sa buong bansa. Ang Shangxi Palace ngayon ay ang pag-aari ng Hongda Trading. Kung siya talagang malakas, di sana. Noon pa lang hindi ko na siya tinanggal. O sige, gusto niyo mamatay na mabilis? O sige, pagbibigyan ko kayo. Tatawagan ko na. Sige lang, lakas ng loob eh. Hello. Ikaw ba si Chu Dongxiang, chairman ng Hongda Trading? Okay, ganito. May empleyado ko dito, si Zurua. Pinagalitan ako. Tanggalin mo na siya ngayon din, nagmamagaling pa. Akala mo naman kung sino, si Chairman Chu nga naman. Hindi basta-basta nilalapitan. Kilala mo ba sarili mo? Tumingin-tingin ka nga muna sa salamin. Chairman Chu. It's Chairman Chu. Zorua, anong kalokohan mo? Paulit-ulit ko sinabi sa'yo na huwag mong babanggain si boss. Anong ginawa mo? Bukas sa kapon, magresign ka na. Hindi ako makapaniwala. Totoo nga. Nakonta ko si Chairman Chu. Ayoko nga pala. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Kakabili ko lang ng shares ng Hongda. Ako na ngayon ang #1 stockholder ninyo. At si Xu Dongxiang, empleyado ko na siya ngayon. O siya, alis na. Wala na akong oras sa inyo. Mr. Liu, dito po kayo. Mr. Liu, patawarin niyo po ako. Hindi ko kayo nakilala. Please pagbigyan niyo po ako. Huwag niyo ipa-terminate ako. Diyan lang ako kumukuha ng pangtustos sa pamilya ko. Pagbuo ng buhay namin lahat, sa totoo lang. Hindi ka naman talaga nagsisisi. Natatakot ka lang. Tandaan mo, may mga tao na hindi mo pwedeng bastusin habang buhay. May mga tao, hindi mo pwedeng bastusin kahit kailan. Kahit kailanman. Mr. Liu, sorry na po. Totoo na po ito. Ang kulit mo, umalis ka na nga. Tigilan mo si Mr. Liu. Baka mawalan ka pa ng hininga. At ikaw naman, bilang lalaki, nakakadiri ka. Pati mga tita na menopause, pinapatulan mo. Ano raw? Sino raw ang pinapatulan? Ikaw ang hayop. Kahit sa'yo nawalan ako ng trabaho. Hoy, ano mo ang pinagsasabi mo dyan? Mukha kang baboy, sawa na ako sa'yo. Umalis ka na sa akin. Sumusobra ka na. Aray ko, sumipa ka ba? Nang ginagastusan kita, hindi ka nagre-reklamo. Tama na! Bakit hindi bumabalik si Mengro? Ayon sa balita kamakailan lang sa Jiangxi, may sunod-sunod na pagdukot sa mga babae at bata. Ang mga kidnapper humihingi ng ransom. Masyado silang maingat sa galaw. Patuloy pa rin ng investigasyon. Pinapaalalahanan ng lahat ng residente na mag-ingat. Iwasan ang paglabas ng bahay kung hindi kailangan. Ang tagal naman nila hindi pa umuwi. Baka... Mahal, nandyan ka na pala.
Love, bakit ang tagal mo umuwi? Ano ba yung ginagawa mo? Nandito si Coco. Mahal, bakit ngayon ka lang? Hindi kami umabot sa bus. Malapit na rin naman kami sa bahay kaya naglakad na lang kami pa uwi. Naglakad kayo? Ay, mahal. May pera na tayo ngayon. Hindi na katulad ng dati. Oo na, magtataksi na lang kami. Taxi, bibili tayo ng kotse. Kotse? Oo, tama. Bukas, pupunta tayo sa car dealer. Sige, susunod kami sa'yo. Mama, Papa, ibig sabihin, hindi ko na kailangan makipagsiksikan sa bus papuntang school? Siyempre naman, simula ngayon, ihatid ka na ni Mama araw-araw. Ang saya, hindi na ako pagtatawanin ng mga klase ko. Mahal, napanood ko sa balita, may mga kidnapper daw sa junction. Pag lumabas kayo ni Coco, mag-ingat kayo ha. Naku, mahal, hindi naman siguro tayo target nun. Ay, oo nga pala. Mayaman na pala tayo ngayon. Mama, nagugutom na ako. Halika, magluluto si Mama. Sige. Yung nangyari dati kay Zhao Tengfei, naging leksyon sa akin yun. Kailangan, sigurado akong ligtas si na misis ko. Tama, may system ako. Ayos to. Warwolf Security, Diamond Annual Membership. Points needed. 24/7. Continue. Presidential level protection team. Full security 24/7. All family members are secured. Requirements 6,000 points needed. Ang mahal naman. Pero sulit din yun para sa safety nila. Sulit na to. Hello? Okay. Sige, punta na ako ngayon. On the way na ako. Mahal! Alis lang ako saglit ha. Babalik din ako agad. Sige, bilisan mo ha. Kayo po ba si Mr. Liu Bin? Ako nga. Good evening po. Ako si Chen Yunfei, General Manager ng Warwolf Security. Magandang araw. Mr. Liu, kayo po ay bumili ng Diamond Annual Membership for your protection. Pakipirmahan na lang po for confirmation. Mr. Liu Bin, epektibo na ang kontrata. Simula ngayon, ang Warwolf Security Company namin ay magbibigay ng full security para sa iyo at para sa pamilya mo. Lahat yan for 1 year. Salamat po. Salamat din. Dali nyo dito yung tao. Ikaw si Zhao Tengfei, di ba? Yung utang mong 2 milyon. Balak mo na bang kalimutan, ha? Hindi naman ganun. Napag-usapan natin 500 lang, ha? Yung sobra, interest na yon. Bayad o buhay. Boss Miao, hindi sa ayok ko. Kakatanggal ko lang sa trabaho eh. Wala akong makuha. Patawarin niyo na ako pakiusap. Wala ka ng pera? Ibig mo sabihin tatakbuhan mo na kami? Mukhang gusto mo mawala yung kamay mo ha? Boss! May parahan ako. Makahanap ako ng pera. Sige nga, sabihin mo. Boss Miao, narinig ko kasi may kinidnap kay lady, di ba? Humihingi na ransom. Oh, alam mo pala yan. Dapat pala kitang patahimikin. Kaisi, gulpin na yan. Wag, Boss Miao! May tip ako. Kapag ginawa niyo to, yayaman kayo overnight. Sige, sabihin mo nga kung ano. Boss Miao, alam mo si Sheng Shi Junting? Siyempre naman. Lugar ng mga elite yan. Puro VIP nakatira doon. Boss, hindi mo alam. Yung may-ari ngayon, si Liu Bin. Pag nakuha natin siya, malaki ang makukuha nating ransom. One night, big time tayo. Sobrang yaman. Ha, boss. Baliw ka ba, ha? Tingin mo, yung lugar na yon, may pinaka-high level security. Gusto mo kaming ipapatay, ha? Kaisi, mukhang hindi talaga siya magbabayad. Wasakin na ang kamay at paa niya. Ngayon din. Yes, boss! Pamatirahin ko si Liu Bin para magdala ng pera! Paano? Boss Miao, pwede nating targetin yung asawa niya si Jiang Menro, pati Rani at kapatid niya. Hindi sila nakatira sa Shengxi. Boss, promise!
Sige. Gawin natin yan. Ganito ang gawin natin. Pagkatapos yan, dapat mahuli natin sila. Ayon sa plano. BMW 3 Series? Less than 200 points lang? Uy, Bentley Class Sedan under 300 points din. Grabe, ang mura naman pala. Maybach S-Class, 800 points, almost 1,000 points. Oh, ito na lang ang kukunin ko. Redeem successfully. Large item plus pick up at designated location. Honey, Daddy! Love, Honey, bagay ba sa akin ang suot ko? Hindi ba ako nakakatawa? Sobrang klase ng asawa ko eh. Bagay naman sa'yo kahit ano. Pero yung mga damit mo, ilang taon mo na rin ginagamit eh. Dapat bumili tayo ng bago. Hindi na kailangan. Komportable naman itong mga suot ko eh. Wala namang kailangan palitan. Yung pera natin, dapat gamitin sa importante. Honey, kahit paubusin natin ang luho, hindi pa rin mauubos ang pera natin. Makinig ka sa akin. Pag nakuha na natin yung kotse, bibili tayo ng damit. Shopping time. Bibili ng bagong damit! Okay, ikaw bahala. Mauna muna tayo. Sa Jiangcheng International Cars. Ayan na tayo. Dito na. Love, mukhang high-end talaga ang place na to. Mahal talaga dito. Bakit? Di ka ba naniniwala sa akin? Mami, naniniwala si Coco kay Daddy. Si Daddy hindi tayo lalakohin. Uy, hindi ba yan si Campus Crush? Zheng Yao. Ilang taon na ngayon ulit tayo nagkita. Ang saya makita ka ulit. Kumusta ka na? Bitawan mo nga ako. Amoy kahirapan ka pa rin. Amoy na amoy kahit malayo, Kadiri. Sino siya? Siya? College classmate ko dati. Si Jiang Mengru. Yung suot mo. Siguro 100 pesos lang yan galing sa sidewalk. Ang bading mo. Tingnan mo naman ako. Puro branded. Worth 100k lahat to. At oh, Hermes limited edition pang bag ko. 50k ang halaga. Kaya mo? Malamang ngayon ka lang nakakita ng ganyan. First time ever. Gulat ka, no? Zheng Yao, dahil naging classmate kayo, respetuhin mo naman siya. Huwag mo ako subukan, baka di mo ako kayanin. At baka umiyak ka lang. Hoy, hindi ba ito yung si Bullfrog Liu? Sikat sa buong campus noon? Ano, lalaban ka? After all these years, ganito pa rin ang itsura mo. At siya, General Manager ng Hongda Trading Marketing Department. Asawa ko yan. Zheng Yao, hindi mo pwedeng bastusin ang asawa ko. Alam ko rin, yung mga kalokohan mo sa labas. Alam kong sira ang pamilya mo. Tumigil ka nga, ano pinagsasabi mo? Honey, andyan si Coco. Ha? Huwag na natin patulan yan. Tara na, hayaan mo na yung basura. Zheng Yao, tandaan mo yan. Magbabayad ka. Tara na. Manager Zhao, di ba dapat i-assist natin sila? Tingnan mo naman ang suot nila. Mukhang walang pera. Malay mo, pasyal-pasyal lang sila dito. Hindi naman bibili. Sayang oras. Pero, kung gusto mo ikaw bahala. Manager Fang na ang magbigay ng order. Hintayin na natin ang isang bigating tao na darating. Ayusin niyo ang pagtanggap. Sorry ha, pero wala akong gana makipag-usap sa mga hamak. Sir ma'am, titingin po ba kayo ng kotse? Actually, kukuha kami. No problem. Feel free to choose kung ano ang gusto niyong model. Di ka ba nangihinayang sa oras mo sa amin? Customer is king. Trabaho po namin, alagaan po kayo. Xiaolan, huwag mong sayangin ang oras mo. Pang-elite ang clients natin, mga ganito. Buong buhay magtatrabaho, gulong lang ang mabibili. Hindi nila kayang bumili dito. Teka, mahal ba talaga dito? Syempre naman, part kami ng Donghua Group luxury cars na binibenta dito. Starting price, $500,000. Kaya mo bang ibigay yan? Grabe naman yung presyo dito, hanap na tayo ng iba. Honey, relax ka lang. Narinig ko na may dumating daw na bagong limited edition Maybach worth millions. Updated ka! Well, hindi na sikreto. May isang VIP na full payment agad. Konti na lang nandito na siya para kunin yung kotse. Kahit ibenta pa kayo, hindi sasapat ang pabili ng pyesa. Grabe naman. Oo nga pala. Eto nga pala.
Pagpasok pa lang, naaamoy ka na agad ng kababaan. Kayo pala yun. Ang baho naman. Kayo po ba si... Ito ang asawa ko, si Wang Fuji, marketing director ng Hongda Trading. Kukunin namin ang sasakyan. Kayo pala. Kayo ang VIP na sinasabi nila. I-assist ko po kayo. Tama. At gold member pa ako dito. Opo, sundan niyo po ako para sa releasing. Grabe naman. Anong klaseng shop to? Ha? Bakit pinapapasok ninyo ang mga basura ito? Hindi ba kayo naasiwa? Mr. Wang, ako na pong bahala rito. Kung wala kayong pambili, layas! Baka mamaya, ikaw pa ang malasing dito. Ate Xiao, hindi ganyan tratuhin ng customers. Customer ba yung mga yan? Kalokohan. Marketing manager daw siya. Talaga ba? Parang hindi naman. O ikaw, kung matino ka, lumayas ka na lang dito. Huwag mo siraan yung mood namin ni Yaw-Yaw. Liu Bin, Jiang Mengru, hindi niyo ba get slice na? O baka gusto niyo pang ipahiya? Papa. Baby, huwag ka matakot. Nandito ako. Kayong dalawa, Akala niyo kung sino kayo? Parang aso kong ngumusta eh. Ikaw, sino ka para magsabi ng ganyan ha? Ang kapal ng mukha mo. Tawag-tawag ka pa sa pangalan ng chairman namin. Ayaw mo na ba mabuhay? tama, sino ka ba? Para mag-ingay dito sa harap namin, parang aso lang? Umalis ka dyan! Hindi niyo ba nakikita na nangahamok yung babae niyan? Security! Security, bilis! Itapon ng dalawang yun dito! Security! May nanggugulo dito! Itong babae na to, nananakit ko kani-kanino. Kung sino makakapagturo ng leksyon, sa kanya mapupunta ang pera. Tama na yan! Tama na yan! Ano kaguluhin to? Hindi niyo ba alam na bawal magingay dito? Manager Fang, sakto ang dating mo. Itong dalawang pulupe. Walang pambili ng kotse pero nanggugulo. Dapat maturuan ng leksyon. Tama yan. Mga basura lang yung mga yan. Dapat pinapalayas. Itapon dapat. Walang kwenta. Si Mr. Liu na yan. VIP customer natin. Bumili ng milyong sasakyan. Bawal siyang bastusin. Kundi yari tayo. Ano pang ginagawa nyo? Itapon yung mga yan. Tumigil ka! Manager, ba't niyo ako sinampal? Sinabi ng wag bastusin ng VIP, di ba? Ganito ba kayo mag-asakaso? Manager, ina-assist ko naman sila. Nandito lang po sila. Tumahimik ka nga! Xiaolan, ikaw ang magsabi. Ano talaga nangyari? Opo, Manager. Ganito po kasi yan. Sila po ang nambastos. Sila po ang abusado. Si Ate Zhao pa ang kumampi sa kanila. Ano? Tanga ka ba, ha? Ang simple-simple lang ng trabaho. Hindi mo pa magawa. Wala ka ng trabaho bukas. Manager, please naman po. Ako, sumunod lang ako sa utos. Tumigil ka. Ginilo mo ang VIP natin. Kaya ngayon, damay ka na. FYI, ang asawa ko ang gold member dito. Kami, ang tunay na VIP dito. Milyon-milyon ang galawan namin. Wala kaming oras para sayangin sa inyo. Iyatin nyo na kami sa sasakyan. Ito sila. Sila po ang bumili ng treasure car. Pasensya na po kayo. Tama na yan. Tumahimik ka. Bobo ka kasi. Mr. Liu, pasensya na po talaga, sir. No worries. Basta makuha na natin yung kotse. Sabay-sabay na tayo. Tara na, tuloy na tayo. Kukunin na ang kotse. Sumunod po kayo sa akin. Mana, alis na rin tayo. Huh? Papa, nabili mo na ba yung kotse? Oo, mamaya sasakay tayo. Magja-joyride tayo. Tara. Liu Bin? Jiang Mengru? Grabe kayo, ang kapal ng mukha nyo. Imagine, sinundan niyo pa kami dito. Hay nako, dahil mabait ako. Sige na nga, panoorin nyo. Buksan niyo mata nyo. Grabe ka magsalita. Hindi ka ba natatakot sa karma? Ikaw, Isa ka lang namang hamak na mababa sa buhay. Ano bang pinagyayabang mo? Kahit 10 buhay mo, hindi pa rin pantay sa halaga ng luxury car ko. Mr. Wang, ito po. Pakitingin po, ito po ang imported limited edition Maybach exclusive order. Plate number Jiang A666, worth 15 million. Ganito pong high-end sasakyan ng bagay sa inyo. Pasok na pasok po. May baka nagkakamali ka. Ganyang milyon-milyon na kotse. Kahit may pera ako, hindi naman ako ganyan kawaldas. Ano? Hindi pala ikaw ang bumili nito. Ang pinili namin ng asawa ko, BMW 7 Series worth 1 million. Tapos dinala mo kami dito sa Maybach. Niloloko mo ba kami? Loko ka ba? Hindi po. Ay nako, nasaan na yung yabang nyo kanina? Akala mo kung sinong bigatin. Akala mo sinong milyonaryo, hindi pala afford ito. Tandaan nyo, 15 million yan. Napahiya tuloy kayo. Ang gwapo mo pa naman, pero ang yabang mo. 1 million lang, kayang-kaya ko nabili ng pamilya mo. Ano pinagmamalaki mo dyan? Tama. Mga katulad din yung hamak. Ang dami ko nang nakikita.
Sige. Napipikon na ako sa inyo, humanda kayo. Hello, si Mr. Chu Dongxiang, sa kumpanya nyo ba? May manager Wang Fuhi? Yes, Mr. Liu. Tanggalin mo. Opo, sikasuin ko agad. Hoy, ikaw, sino ka ba? Sino ka ba raw to sa si Mr. Chu? Kung sino ka man, hindi mo kayang abutin ang level niya. Grabe! Tawang-tawa ako, Hoy Jiang Mengru. Mas mabuti pang ipasama mo yung asawa mo sa psychiatrist. Baka malala ng kaso niyan, mukhang sira ng utak niya eh. Love. Huwag ka matakot. Hayaan mo silang tumawa. Mamaya hindi na sila makakatawa. Tawag mula kay Chairman Chu. Huwag mo sabihin may kinalaman sa inutil na to. Imposible yan. Hello? Ano? Tanggal na ako bilang marketing manager. Ginoong Liu, sorry kasalanan ko. Hindi ko na kayo nakilala eh. Kasalanan ko, sorry. Love, inutil lang naman yan. Bakit ka lumuluhod dyan? Ikaw walang pride, ako meron pa. Tumahimik ka, si Ginoong Liu. Ang #1 shareholder ng Honda. Pati si Kema sumusunod sa kanya. Kung ayawin mo siya, siguradong patay ka. Ano sabi mo? Boss, patawarin mo na ako. May pamilya akong binubuhay. Di ko kaya mawalan ng trabaho. Kaninang yabang mo, nasa na? Hindi ba gagastos ka ng 1 million para ipapatay kami? Abuso sa kapangyarihan. Ito ang karma mo. Gets mo? Opo. Coco, tara na. Iikot tayo ni Daddy. Han, asan yung kotse? Tara, sakay na. Mami! Sakay na din. Lalabas tayo ni Daddy. Ano? Sa kanila pala ang kotse? Imposible. Patay. Napahamak tayo sa VIP gas. Tapos na tayo. Mga mukhang pera talaga kayo. Manager Wang, yung sales rep na si Xiaolan, magaling ang service niya. Satisfied ako. Ganun ba? Simula ngayon, ikaw na ang bagong supervisor. Pagbutihin mo. Totoo ba? Salamat po, Manager Fang. Hindi ko kayo bibiguin. Uy, tama ba na sila? Pusbiyaw, hindi ako nabibiro. Tingnan mo, yung kotse nila. Global Limited Edition Maybach. Milyon-milyon yan. Sobrang yaman nila. Tunay na big fish ka. Hello? Ano? Good! Pusbiyaw, nakuha na sila. Sige, tuloy ang plano. Yes, sir. Bu Xiao! Ang ginagawa mo? Hindi ko kasalanan yung nangyari noon. Hindi ko kasalanan. Kasalanan ni Liu Bin. Ano pinagsasabi mo? Tumigil ka nga! Ha? Pusbiyaw, sila nga. Kaya ba ang mga magulang ni Liu Bin? Si Liu Bin kayo nakabangga ng bigating tao? Baka nga. Boss Biao, kami po ang ni Liu Bin. Wala na kaming kahit anong koneksyon. Oo, tama po. Simula nang yumaman siya. Hindi na kami niya pinapansin. Kahit patayin niyo pa kami, wala siyang pakialam. Tumigil nga kayo dyan. Pusbiyaw, itong dalawang to, kahit papano, wala nang ang direct na connection kay Liu Bin. Pero malapit sila kasi kadugo nga yung asawa niya. At isa pa, ang asawa ni Liu Bin, kilalang kilala bilang mapagmahal sa pamilya. Ibigay niyo sa kanya ang telepono. Patawagin niyo siya para humingi ng ransom. Sige po. Ransom? Di kidnapping na yan. Kung ayaw mong mamatay, sumunod ka na lang. Gawin mo ang sinasabi ko. Nagusto mo ba, Coco? Opa. Han, sagutin ko lang tawag. Sige. Tignan natin, anak, ha? Hello? Ate, kinidnap kami ng mga kidnapper. Bisa, patulungan mo kami. Papatidi lang kami pati si Baba. Pag hindi ka pumunta, makikita mo. Ikaw, ano nangyari sa inyo? Ikaw si Jiang Menru, di ba? May kalahating oras ka. Pumunta ka sa abandonadong pabrika. Tandaan mo, bawal ang pulis. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Kung hindi, magiging bangkay na lang ang mama't kapatid mo. Hello? Hello? Sino yun? Sinong kumidnap sa kanila? Sasabihin ko ba kay Han?
Hindi. Hindi pwede. Problema ko to. Hindi ko siya dapat idamay. Han, Bakit? naalala ko, biglang ubos na pala yung gulay natin. Bibili muna ako sa palengke. Sige. Han, malapit lang naman palengke. Ako na lang mag-isa. Kailangan mo na lang ihatid si Coco. May pasok pa siya bukas. Sige, uuwi na kami. Paalam ka kay Mama. Bye-bye, Mama! Manong, sa West City Factory. Tama na mo siya! Patawan na po! Oo, sige. Dahil sa sinipa mo ko noon, muntik na akong hindi maging lalaki. Ngayon, babayaran mo yan! Hoy, huwag mo siyang papatayin. Relax, Boss Kai. Alam ko ang limit ko. Sakto lang to. Ah! Nilalait niyo yung matanda! Kakarma ang aabutin ninyo! Karma? Sige, sige. Bago dumating ang karma mo, bawasakin ko muna yung bibig mo! Tigil! Bitawan niyo sila! Papa, hindi pa ba uuwi si Mama? Sandali pa. Babalik ka si Mama mamaya. Sige po. Manager Chen? Hello, Manager Chen. Mr. Liu, kanina po, napansin ng security namin na ang asawa niyo papunta kayo sa isang abandonado pabrika sa West City. Ano? Wala po kaming malinaw na dahilan, pero ang mga tao na sumusunod na sa Sige, kanya. noted. Pupuntahan ko na siya. Coco, aalis mo na si Papa ha. Dito ka lang sa bahay. Maging mabait ka. Babalik agad si Mama. Apo, Papa. Kayo ni Mama, bilisan niyo po, ah. Oo, sige. Tigil! Tigilin niyo sila! Ate! Oo, nandito na nga ang babae. Kung ililigtas mo sila, madali lang. Bayaran mo ako ng 20 million. Siguradong buhay pa sila pagkatapos. 20 million? Saan naman ako kuha ng ganyan kalaking pera? Eh di ganito na lang. Kaizi, putulin mong kamay niyan. Yes, boss! Wag. Ate, tulungan mo ako! Boss, hindi mati na siya. Yoy, yan kapatid mo. Dugo mo yan. Dahil sa pera pababayaan mo, hayop ka ba? Wala kang puso. Walang hiya ka. Tinapon mo lang ang konsesya mo. Dalhin mo ang pera dito. Ang angka namin. Kailangan tagapagmana. Gusto mo ba siyang mawala? Mama, ano pinagsasabi mo? Kung wala akong pakialam, hindi ako pupunta rito. Pero, saan ako hihingi ng 20 million? Sige, palitan mo na. Yes, boss! Mama! Boss, hindi pa ako mahatari. Boss Biao, mukhang wala kang pera sa kanya. Mukhang kay Liu nakatago ang pera. Wala akong pakialam kung kanino. Ngayong gabi, gusto ko makuha ang pera. Opo, ako na bahala dito. Next move, ako ang gagawa ng paraan. Sigurado ako, tonight makukuha yan. Anong balak mong gawin? Anong balak mong gawin? Ano? Tumawag ka na. Ipatawag mo na yung inutil na asawa mo na yan. Sa panaginip mo lang. Hawakan yan! Eto, super malakas sa gamot. Isang patak lang. Kayang-kaya ka nung sirain nito. Tapos kami, marami akong mga tauhan dito. Mamaya, magvi-video kami para masaya. Ipapadala namin sa asawa mo. Gusto mong malaman kung ano mangyari? Ang bango. Hayop ka! Bitawan mo ako! Mr. Liu, kamusta ang asawa ko? Ayon sa investigasyon, klaro na ang lahat. Itong grupo ng mga kriminal, ginamitan ng pamilya mo para may kompromiso sa misis mo. Tignan mo po ito. Si Zhao Fengpei hayop talaga. Dapat noon pa, pinatumbo ko na yun. Don't worry sir, Mr. Liu. Nagsimula na kaming mag-rescue operation. Sigurado, ligtas ang asawa mo. Kasama ko. Hindi pwede, Mr. Liu. Itong sindikato, responsable sa sunod-sunod na pagdukot ng mga kababaihan at bata. Sobrang delikado. Huwag na po. Wala akong pakialam. Hindi ko papabayaan doon ng asawa ko. Okay, Ling Feng, lumapit. Sir, si Ling Feng, captain ng Wolf Warriors. Dating Elite Special Forces. Kasama na siya. Garantisadong safety mo. Bukod pa dyan, maglalagay kami ng mga sniper sa paligid. Handang sumuporta yun. Salamat. Walang naman, Mr. Liu. Pero bago tayo pumasok, kailangan muna nating linisin ng labas. Wolf Warriors team, handa! Simulan ng operation. Yes, sir! Tanong ko ulit, papayag ka ba? Natawagin si Liu Bin dito? Sa panaginip mo. Sige. Kasalanan mo na kung ano mangyari. Mamaya,
Papatikim ko sa'yo kung anong klaseng lalaki ako. Real man. Sandali. Ikaw si Megro, di ba? Kung papapuntahin mo si Liubin, pangako naming makakaalis kayo ng buhay. Bigay ka ba, ha? Yung huling sumuway kay Boss Piao, alam mo ba, pinatapon sa mga aso. Jin Mengro, kung ayaw mo mamatay, patawag mo si Liubin. Bilisan mo! Ikaw ba ang boss dito, no? Tama ba? Oo. Pwede ba tayo mag-usap? Lumapit ka dito sandali. Ikaw babae, ang kapal na mukha mo ah! Gusto mo namang mamatay! Kayong mga demonyo kayo. Kala nyo di ko alam? Papupuntahin nyo ang asawa ko. Tapos pagkatapos nyo kaming gamitin, papatayin nyo rin kami! Pero tandaan mo, sa sobrang talino mo, mas maaga kang mamamatay. Pasensyahan na lang tayo. Mga katulad nyo walang puso, hindi man tataga sa mundo! Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba, ha? Kami ni Boss Piao. Top agents kami internationally. Elite mercenaries kami. Ang liit lang ng Jianxiang ninyo. Hindi ninyo kami kaya. Sa buong mundo, tanging mga tao lang ng Warwolf ang pwedeng makalaban sa akin. Ibig sabihin, ang mga top level lang ang pwedeng humarap sa kanila. Kayo mga bagong yaman, hindi kayo bagay doon. Ang dami ko pa sinasabi. Bahala ka na sa kanya. Gawin mo ang gusto mo. Basta buhay pa siya. Salamat, Boss Piao. Ikaw babae ka. Sisiguraduhin kung pagsisisihan mo to, ha? Dali ka nga rito. Huwag ka lalapit! Tulungan niyo kami! Tinggal! Masamang tao! Mahal, huwag ka matakot. Nandito na ako. Mahal, akala ko hindi na kita makikita ulit. Ikaw pala tong inutil na to. Mga pare, ano ba hinihintay ninyo? Sa si Liubin, sugurin nyo! Yay! Oh! Yay! Ha? Sa... Paano nagkaroon si Liubin ng ganitong klase bodyguard? Tara na. Boss Piao, tumata ka sila! Hoy, akala ninyo kung sino kayo, ha? Pasok ng pasok, labas ng labas. Liubin, kahit gaano ka pa kagaling, yung bodyguard mo, isa lang siya. Kaya niya ba lahat ng tao ko, ha? Minsan lang magkamali si Boss Piao. Sigurado ka lagot ka. Mga tol, sugod! Boss Piao, anong ginagawa mo? Yung dalawang yan, VIP natin yan. Wala kang karapatang makialam dito. Tabi! Hindi basta-basta to. Hindi na pwedeng bara-bara. Kailangan ng diskarte. Liubin, di ba? Bigyan mo lang ako ng 20 million. Babantayan ko kayong dalawa. Wala mangyayari sa inyo. Deal? Mr. Liu, nagsimula ng operasyon namin. Kung maaari pag-hold sila. Sige, gets ko na. Pera lang naman yan. Hindi problema ang pera. Bibigyan kita. Pero paano ko makakasigurado na hindi kami lolokohin pagkabigay ko ng pera? Ako nagde-negosyo lang, walang personalan. Bayad ka, ligtas ka. Pero kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Sige, 20 million lang naman, di ba? Bibigay ko na. Swiss Bank Black Card yan. Eksaktong 20 million ng laman. Pwede mong i-check online. Pwedeng check mo ngayon kung totoo. Kaysa, i-verify mo. Ha! Boss, totoo nga. Ayos, diretso ka usap ah. Since bayad na ako, umalis na kayo. Kamusta na? Nakaposisyon na kami, sir. Hindi na sila makakatakas. Tara na. Honey, pero si Mama at Kiwi, nasa kanila pa. Don't worry, Miss Gang. Kami na ang bahala sa kanila. Babantayan namin ang kanilang kaligtasan. Sige, please. Hindi pwede. Hindi pwede paalisin sila. Pag nakawala si Liubin, tiyak na babalikan niya ako. Boss Piao, hindi natin sila pwede palabasin. Ano? Gusto mo sirahin ko yung patakaran ko? Ay, hindi ganun yung ibig ko sabihin. Si Liubin, hindi nakakalimot sa mga atraso. Kapag nakalaya yan, baka kumuha pa ng tao para gumanti. Paano na tayo? Boss, nakakuha siya ng black card. Ibig sabihin nun, malakas ang koneksyon niya. Baka kaya niyang tumawag ng Wolf War. Delikado tayo. Oo nga. May punto ka. Pasensya na. Hindi kita pwedeng palayain.
Boss Biao, sisirain mo ang sarili mong salita. Hindi, ayoko lang na ikaw ang sumira nito. Pag dumaya ka kasi, baka bumalik ka para gumante. Ayoko ng gulo. Kaya ngayon, kailangan mong maging hostage ko muna. Kapag safe na ako, saka kita pakakawalan. Hindi mo inakakalang ang werewolf nakapwesto na sa paligid. Wala na kayong takas. Boss Biao, yung maliit na halaga wala yan sa amin. Barya lang yan. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ko dyan. Kaya, kalma lang kayo. Ang mangyayari ngayon, tayo-tayo na lang ang nakakaalam. Lahat dito, sariling tao natin. Ayaw natin magkagulo, di ba? Tama ka nga. Sa totoo lang, may point ka talaga doon. Boss Biao, anong ibig mo sabihin? Ako naman loyal sa'yo eh. Alam mo yan, boss. Boss Biao, huwag kang maniwala sa sinasabi ng inutil na yan. Tahimik ako, hindi ako maglalaglag. 3 lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Boss Biao, huwag kang galaw! Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Ligfeng, attack! Ah!